Good morning sa lahat. Tara mabilis ang basa nating libro guys. Magandang balita Biblia. Today is 10 June 2024. Nandito tayo sa aklat ng Jeremiah chapter 10. Pakisabayan ako ng basa guys para pareho tayo dito matuto. Ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at ang tunay na pagsamba. Pakinggan natin itong mabuti guys. Jeremiah chapter 10 verse 1. Mga anak na Israel, pakinggan ninyo ang ipinapasabi ni Yahweh, verse 2. Ang sabi niya, huwag ninyong tutularan ang ginagawa ng ibang mga bansa o mabahala sa makikitang mga tanda sa kalangitan na labis nilang kinatatakutan. Verse 3. Ang dinidiyos nila'y hindi maasahan, isang punong kahoy na pinutol sa gubat, inanyuan ng mga dalubhasang kamay. Verse 4. At pinalamutian ng ginto at pilak, idinikit at pinakuan upang hindi mabuwal. Verse 5, ang mga Diyos-Diyosang ito'y tulad sa panakot ng ibon sa gitna ng bukid, hindi nakakapagsalita, pinapasan pa sila sapagkat hindi nakakalakad. Huwag kayong matakot sa kanila sapagkat hindi sila makakagawa ng masama at wala ring magagawang mabuti. Verse 6, wala nang ibang tulad mo, O Yahweh, ikaw ay makapangyarihan, walang kasindakila ang iyong pangalan. Verse 7, sino ang hindi matatakot sa iyo, ikaw na hari ng lahat ng bansa, karapat dapat lamang na ikaw ay katakutan kahit napiliin ang lahat ng matatalino mula sa lahat ng bansa at mga kaharian, wala pa rin makakatulad sa iyo. Verse 8, silang lahat ay pawang hangal at mangmang. Ano ang maituturo sa kanila ng mga Diyos-Diyosang kahoy? Verse 9, ang kanilang Diyos-Diyosang binalutan ng pilak na galing sa Tarsis at ng gintong mula sa Yupas. Ginawang lahat ng mahuhusay na kamay, pagkatapos ay binihisan ng kulay ubi at pula at hinabi naman ng manghahabing sanay. Verse 10, ngunit ikaw Yahweh ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan. Nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Lagi kong sinasabi guys, ano kaya ang hitsura ni Father God? Kasi ayaw niya ng ganito, yung mga binihisan lang, yung inukit lang sa kahoy. Ayaw niya ng ganun. Pero ang tanong ko, ano po ba ang itsura niyo, Father God? Okay. Ulitin ko. Verse 10, ngunit ikaw, Yahweh, ang tunay na Diyos. Tanong lang yung sa akin, ha? Verse 10, ngunit ikaw Yahweh ang tunay na Diyos, ikaw ang Diyos na buhay at ang haring walang hanggan, nayayanig ang daigdig kapag ikaw ay nagagalit at walang bansang makakatagal sa tindi ng iyong puot. Jeremiah chapter 10 verse 11, sabihin ninyo sa mga Diyos-Diyosan, ang sinumang hindi makalikha ng langit at lupa ay dudurugin at lubusang mawawala sa ibabaw ng daigdig. Awit ng pagpupuri sa Diyos. Jeremiah chapter 10 verse 12, nilikha ni Yahweh ang lupa sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihan, lumitaw ang daigdig dahil sa kanyang karunungan, at iniladlad niya ang langit sa bisa ng kanyang kaalaman. Verse 13, pagkarinig sa kanyang utos, umugong ang mga tubig sa kalangitan na pagsama-sama niya ang mga ulap mula sa lahat ng hangganan ng lupa. Nagagawa niyang pakislapin ang kidlat sa gitna ng ulan at nagpapaihip sa hangin mula sa kublihan nito. Verse 14, sa harapan niya ang bawat tao ay mistulang mangmang malalagay sa kahiyan, bawat panday sapagkat ang ginawa nila mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Alam nyo guys, sa pinag-aralan naman natin sa science, ang Earth ay isa lang sa planeta. So, ibig sabihin, maraming ginawa si Father God na planet, di ba? Kasi, di ba, ilan yun? Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune, and Pluto. So, ilan yung planeta na yan? Baka nga may nadagdag pa. Di ba? So, isa lang yung Earth sa ginawa ni Father God. Pero, hanggang ngayon, di pa rin natin nakikita si Father God kung ano talaga itsura niya. Siyempre, puro lang tayo imagination na nandiyan siya, naririnig niya yung mga dasal natin, binibigay niya. Pero sabi ko nga, huwag kayong umasa lang sa, sa hiling lang kayo ng hiling. Siyempre, magkumilos din kayo. Diba? Makakamit mo rin yung pangarap mo kung magtrabaho ka ng maayos. Yun. Tapos, siyempre, haluan mo rin ng dasal para smooth yung
pag ano mo, para makamtan mo yung pangarap mo. Verse 14, sa harapan niya, kasi binabasa natin guys, ayaw niya ng kumbaga sa mga revolto, parang sa madali salita mga revolto guys, ayaw niya na ganyan. Kasi, di ba, inukit nga lang ng tao, tapos binihisan ng kulay, kulay pula at kulay, ano pa yung isang kulay, parang purple, ganun. Tapos, yun, binihisan ng kulay obi pala, tsaka kulay pula. Di ba obi guys is purple yan? Mayroon ding obi na puti. Okay, verse 14. Jeremiah chapter 10, verse 14. Sa harapan niya, ang bawat tao ay mistulang mangmang, malalagay sa kahihiyan bawat panday, sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Kaya nga lagi ko sinasabi, Riga, magpakita ka na rin sa amin. Sa generation namin ha, kasi generation pa to ni Jeremiah eh. Okay. Verse 14 ulit. Sa harapan niya, ang bawat tao ay mistulang mangmang, malalagay sa kahiyan bawat panday, sapagkat ang ginawa nilang mga Diyos-Diyosan ay hindi totoo at walang buhay. Verse 15. Sila'y walang silbi, sapagkat likha lamang ng pandaraya, wawasakan silang lahat ni Yahweh. Verse 16. Ngunit hindi ganito ang Diyos ni Jacob, siya ang may likha ng lahat ng bagay at pinili niya ang Israel upang maging kanyang bayan. Yahweh ang kanyang pangalan, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang darating na pagkabihag. Jeremiah chapter 10 verse 17, mga taga Jerusalem na napapaligiran ng kaaway, iponin ninyo ang inyong mga ari-arian. Verse 18, palalayasin na kayo ni Yahweh. Yung Jerusalem guys, ulitin ko lang. Verse 17, mga taga Jerusalem na napapaligiran ng kaaway, iponin ninyo ang inyong mga ari-arian. Verse 18, palalayasin na kayo ni Yahweh at ipapatapon sa ibang lupain. Pahihirapan kayong lahat hanggang sa walang matira. Ito ang sabi ni Yahweh. Verse 19, at dumaing naman ang mga taga Jerusalem, napakatindi ng parusa sa amin, hindi gumagaling ang aming mga sugat, akala namin ito'y aming matitiis. Verse 20, ang aming mga tulda ay nawasak, napatid na lahat ang mga lubid, ang aming mga anak ay naglalayas ng lahat. Walang natira upang mag-ayos ng aming tulda. Sabi ko sa inyo, nung araw yung bahay nila guys, tulda lang. Wala isa mang magsasabit na mga kortina. Kaya swerte tayo sa generation natin ngayon, mga puro bato na yung bahay. Okay, verse 21, at sumagot si Jeremias, ang aming mga pinunoy, pawang mga hangal, hindi sila sumangguni kay Yahweh, kaya hindi sila naging matagumpay, at ang mga tao ay nagsipangalat. Verse 22, makinig kayo, may dumating na balita, nagkakagulo sa isang bansang nasa hilaga. Ang kanilang hukbo ang pupuksa sa mga lungsod ng Juda, at ito'y magiging disyerto, tahanan ng mga asong gubat. Jeremiah chapter 10 verse 23, nalalaman ko po Yahweh na walang taong may hawak ng sarili niyang buhay at walang nakakatiyak ng kanyang sasapitin. Verse 24, ituwid mo ang iyong bayan o Yahweh, ngunit huwag naman sana kayong maging marahas, huwag kaming parusahan sa panahon kayo'y napupuot na siyang magiging wakas naming lahat. Jeremiah chapter 10 verse 25, ibaling mo ang iyong puot sa mga bansang ayaw kumilala sa iyo at sa mga taong hindi tumatawag sa iyong pangalan. Pinatay nila ang mga anak ni Jacob at winasak ang kanilang lupain. Basahin pa ba natin yung chapter 11? May oras pa ba ako? Wala na akong oras guys eh. Bilisan lang natin. Jeremiah chapter 11. Si Jeremiah at ang kasunduan. Jeremiah chapter 11 verse 1, sinabi ni Yahweh ang Diyos ng Israel kay Jeremiah verse 2, pakinggan mong mabuti ang nakasulat sa kasunduang ito at sabihin mo sa mga taga-Juda at sa mga taga-Jerusalem. Verse 3, na susumpain ko ang sinumang hindi susunod sa itinatakda ng kasunduang ito. Verse 4, ito ang kasunduan namin ng inyong mga magulang na iligtas ko sila sa Ehipto, ang lupaing parang pugo na tunawa ng bakal. Sinabi kong pakinggan nila at sundin ang aking mga utos.
Ang Ehipto guys, para daw lupang parang pugon na tunawan ng bakal. Ang galing mag-describe. Ang galing ng description sa Ehipto. Sinabi kong pakinggan nila at sundin ang aking mga utos at kung susunod sila, sila'y magiging bayan ko at ako'y magiging Diyos nila. Verse 5, sa gayon tutuparin ko ang aking pangako sa kanilang mga magulang na ipapamana ko sa kanila ang lupaing mayaman at sagana sa lahat ng bagay na tinatahanan nila ngayon. Sumagot naman si Jeremias, opo Yahweh. Verse 6, pagkatapos inutosan ni Yahweh si Jeremias. Napakaswerte ni Jeremias guys. Kasi nakakausap nga niya si Yahweh. Verse 6, pagkatapos inutosan ni Yahweh si Jeremias, pumunta ka sa mga lungsod ng Juda at sa mga lansangan ng Jerusalem, ipahayag mo ang aking mensahe sa kanila at sabihin mo sa mga tao na unawain ang isinasaad sa kasunduan at sundin ang mga ito. Verse 7, nang ilabas ko sa Ehipto ang kanilang mga magulang, maigpit kong ipinagbili na sundin nila ang aking mga utos, patuloy kong pinaalalahanan ang aking bayan hanggang sa panahong ito. Verse 8, subalit hindi sila nakinig, sa halip ay patuloy na nagmamatigas at nagpakasama ang bawat isa sa kanila. Inuutos kong sundin nila ang kasunduan, ngunit sila'y tumanggi, kaya naman ipinalasap ko sa kanila ang lahat ng parusang sinasabi dito. Wala na kasi si Moises. Kung si Moises sana nandiyan dyan, yung isang tungkod lang, maniniwala. Yung pagka binitawan ni Moises yung tungkod niya, nagiging ahas. So, siyempre, yung miracle ba guys, maniniwala na talaga yung mga tao. Siyempre patay na si Moises. Kaya gusto ng mga tao talaga miracle, di ba? Bago maniwala. Opinion ko lang yun ha. Verse 9. Muling sinabi ni Yahweh kay Jeremias, naghihimagsik laban sa akin ang mga taga-Juda at Jerusalem. Verse 10, ginawa rin nila ang kasalanan ng kanilang mga magulang, hindi nila sinunod ang aking utos, sumamba sila sa mga Diyos-Diyosan. Ang Israel at ang Juda ay kapwa sumira sa kasunduan ng mga magulang nila. Verse 11, kaya binalaan ko sila na sila'y aking lilipulin at wala isang mang makakaligtas, at kapag sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Verse 12, dahil dito itatawag sa mga Diyos-Diyosan ang mga taga-Juda at Jerusalem at magdadala ng mga handog sa harapan ng mga ito, subalit hindi sila may ililigtas ng mga Diyos-Diyosang ito kapag dumating na ang oras ng paglipol. Verse 13, kung ano ang dami ng mga lungsod sa Juda, gayon din kadami ang kanilang mga Diyos-Diyosan. Grabe naman. At kung ano ang dami ng mga lansangan sa Jerusalem, ay siya ring dami ng kanilang mga altar na hantugan para kay Baal. Verse 14, at ikaw naman Jeremias, huwag mo nang idalangin ang mga taong iyan kapag naranasan na nila ang paghihirap at sila'y humingi ng tulong sa akin, hindi ko sila papakinggan. Verse 15, so ibig sabihin si Jeremias lang guys ang maliligtas. Verse 15, ang sabi ni Yahweh, ang mga taong iniibig ko'y gumagawa ng kasamaan, may karapatan pa ba silang pumasok sa aking templo? Sa akala ba nila ay maililigtas sila ng kanilang mga pangako at pagdadala ng mga hayop bilang handog na susunugin? Magagalak ba sila pagkatapos niyon? Verse 16, noong unay inihahambing ko sila sa isang malagong puno ng olibo na hitik ng bunga, ngunit ngayon kaalinsabay ng pagdagundong ng kulog, susunugin ko sa tama ng kidlat ang kanilang mga dahon at babaliin ang kanilang mga sanga. Verse 17, ako si Yahweh ang makapangyarihan sa lahat, ang siyang nagtatag sa Israel at sa Juda, ngunit paparusahan ko sila dahil sa kanilang mga kasalanan. Ginalit nila ako nang magsunog sila ng mga handog sa harapan ni Baal. Isang pagtatangka sa buhay ni Jeremias. Jeremias chapter 11 verse 18, ipinaalam sa akin ni Yahweh ang masamang balak ng aking mga kaaway laban sa akin. Verse 19, tulad ko'y isang maamong tupa na dinadala sa katayan at hindi ko alam na may masamang balak pala sila sa akin. Ang sabi nila, putulin natin ang puno habang malusog, patayin natin siya nang wala nang makaalala pa sa kanya. Verse 20, at nanalangin si Jeremias, o Yahweh na makapangyarihan sa lahat, ikaw ay hukom na makatarungan, nababatid mo ang isipan at damdamin ng bawat tao, ikaw ang maghiganti sa mga taong ito, ipinapaubaya ko sa iyong mga kamay ang anumang mangyayari sa akin. Verse 21, si Jeremias ay binantaan ng mga taga-Anatot na papatayin kung hindi siya titigil ng pangangaral sa pangalan ni Yahweh.
Jeremiah chapter 11 verse 22, ito ang sabi ni Yahweh, paparusahan ko sila, mapapatay sa digmaan ang kanilang mga kabataang lalaki, mamamatay sa gutom ang kanilang maliliit na anak. Jeremiah chapter 11 verse 23, walang matitira sa kanila kapag dumating na ang panahon na parusahan ko sila. Kawawa naman. Paano na lang kaya guys yung ngayong gulo dyan sa Israel? Nawa maayos na, tulungan na rin sila ni Yahweh nang maging mapayapa na ang daigdig guys, ang buong earth. Bye everyone, God bless.